Okay, good day everyone. And in this video, we are going to talk about the last topic for our module 3 in our subject IT era, and that is the search engine optimization or SEO. So maybe some of you haven't heard this term before, so let's talk about it. So SEO, so it is the process of improving your website to increase visitors from Google, Microsoft Bing, and other search engines. So di ba kapag nagsa-search tayo ng isang bagay or ng something on the internet, let's say sa isang search engine kagaya ni Google or Yahoo, kapag nagsa-search tayo doon, yung pinakaunang search result, yun yung i-click natin. So usually, ganun din yung mga scenario for most of us. So, itong mga website na to, they need to make sure na when their potential customers is searching something that is related to the contents that they are producing on their website, they need to make sure that their website will be on the top on the search engine. Okay, so SEO is used to improve the quality of our website from search engine. So it could help to increase the brand awareness of our businesses to attract local customers and also to build credibility and trust. So for us to understand the SEO, so let's discuss the SEM. SEM kasi isa siyang general na term kung saan under niya si SEO and si PPC. So what is SEM? So SEM or search engine marketing or SEM. So it is the process of promoting a business through unpaid and paid result on the search engine or even both. So SEM refers to all activities para ma-improve yung presence ng isang website gamit yung organic or unpaid or paid methods. So, yung organic methods ay yung tinatawag nating SEO. Ibig sabihin, subset lang siya ni SEM kung saan nagpo-focus siya sa organic results. Isa siyang strategy na nagpo-focus para ma-optimize yung isang website para mag-appear siya or mapataas yung ranking niya sa search engine results na hindi na gumagamit ng or hindi na kailangan gamitan ng paid methods. Okay, organic search results yung ginagamit natin in SEO. While sa PPC or pay-per-click marketing, so ibig sabihin, ito namang strategy na to is kailangan nating magbayad to have our advertisement displayed on top of our search results for a specific keyword. Okay, so let's take a look at this slide. So, 'di ba usually ganito yung setup or yung mga nakikita natin kapag nagse-search tayo ng isang bagay sa isang search engine kagaya ni Google. So, minsan may napapansin tayong mga sponsored or mga advertisement dun sa taas ng search engines kapag nagse-search tayo, 'di ba? So, yung nasa taas dito sa picture, okay, yun yung paid result. Yun yung result of PPC. Usually mapapansin naman natin yung mga paid result kasi meron siyang label or nakalagay na sponsored or ad label dun sa taas na part nung website. Okay, so kapag ganito gumamit ng PPC yung website, so automatically nasa taas tayo or nasa pinakaunang rank tayo ng mga search engines. Okay, and then naman yung sumunod dun, yung mga wala ng sponsored or ad na label, so yun na yung mga organic result. Okay, so nasa taas tayo ng ranking with the use of the strategies na ginagamit natin in search engine optimization or SEO. Okay, so tatandaan ha. And then next naman is bakit ba natin kailangan yung SEO? Why is SEO important? So in digital marketing, SEO is important because it helps us capitalize on the organic brand awareness and traffic that search engines generate. Okay, so pinakaunang benefits kasi ng SEO is nai-increase nito yung visibility and brand awareness ng ating isang business. Okay, natutulungan tayo na yung ating brand mag-appear siya ng mas mataas dun sa search result kapag nagse-search yung isang customers. And nagbi-build din siya ng credibility. Since mataas yung ranking nung ating
website, ibig sabihin para sa ating mga users or mga visitors ng website na yun, parang iisipin natin na secured yung website kasi nga nasa taas siya ng search results. Nagbi-build siya ng trust between the business owners or dun sa website owners dun sa kanilang mga potential customers and viewers. And also lastly, kaya sobrang importante ng SEO is nakapagbigay ito ng edge, competitive edge. Kasi nga, yung mga competitors natin, na-outrank natin siya in terms of the ranking dun sa search results. Okay, kung saan yung mga customers natin dun sa field na yun is mapupunta sa atin imbes na dun sa ating mga competitors. Okay, that's why sobrang importante ng SEO. Ayan. Kasi kapag hindi tayo gumamit ng SEO, so yung mga customers na sana ay magvi-visit sa website natin, mapupunta dun sa mga mas mataas pa sa atin na mga ranking. Okay, so kailangan talaga nating i-utilize yung search engine optimization. Okay, so para malaman natin kung paano ba ma-utilize si SEO, paano ba nagwo-work? Paano nagfa-function ang SEO? So, si SEO, so ina-identify niya kasi kung ano-ano yung mga website and ano yung mga contents na ginagawa natin para ma-rank siya sa sa isang search result. Okay, gaano ba ka-relevant yung ating website? Anong level of relevance yung isang website base sa iba't ibang mga factors or criteria, kagaya yung paggamit natin ng mga keywords. Tama ba yung mga keywords na ginagamit natin para ma-match kung ano ba yung sine-search ng mga users? Ano yung content quality natin? Nagpo-provide ba tayo ng isang high quality and relevant na mga contents kung saan ayun yung kailangan ng mga users? And gumagamit ba tayo or ini-improve ba natin yung iba't ibang mga technical aspects ng ating website? Ino-optimize ba natin yung mga technical features kagaya ng pinaka-structure ng ating website? Gumagamit ba tayo ng meta tags or um, speed ng ating website? Mabilis bang mag-loading yung ating website? So, iyon yung iba't ibang mga aspects or criterias para ma-confirm kung ano ba yung ranking natin, ma-increase yung ating ranking and yung visibility ng website na ginagawa natin. Okay, so ito. So to bring our visitors to the website, we need to take advantage these types of SEO. So let's talk about first the first type of SEO and which is the on-page SEO. So on-page SEO daw, so deals with the content on your website. Okay, so on-page SEO is the process of optimizing websites to improve their search visibility. Okay, so about naman siya sa pag-optimize ng isang website in terms of their contents and the technical aspect ng website na yon. So nagpo-focus siya sa iba't ibang mga elements na kaya nating makontrol directly on our website. Okay, so ito yung iba't ibang mga services na we could do on-page SEO. So una na dyan sa mga bullet is assigning the target keyword to each important web pages on a site, optimizing page titles to target those specific keywords, updating item descriptions of an online store. So this type of SEO is very important para ma-identify. Sobrang importante sa atin na ma-identify yung isang popular search term. Okay, yung mga popular search term na associated kung ano bang kind ng website yung ginagawa natin. Let's say we want to publish a website about cooking recipes. Okay? So, ayan, for example, ganun. So, we need to identify kung ano-ano ba yung mga popular search terms dun sa mga recipes that we want to publish in our blog. We need to take a look for search terms about a broader area, let's say sa baking, cooking, and other related areas. And once we found these popular search terms, we need to incorporate this on our recipes. So we need to naturally include these terms in our blog. And also this type of SEO, we could add pictures, videos, time lapse para ma-increase yung credibility and engagement in our content.
para ma-persuade yung iba't ibang mga search engine na i-present or ipakita yung ating website to more people. Okay? So when we utilize on-page aspect of our websites, we can really see a significant increase to the number of visitors that will come to their website, to our websites. Okay? So tandaan lang natin kay on-page SEO, lahat ng pwede nating gawin on-page is magagawa natin dito. Okay, how about the things that we can do off-page naman? So dyan napapasok yung isa pang type ng SEO, which is off-page SEO. So off-page SEO refers to the things that you can do outside of your website to improve its search visibility. So outside na, hindi ito na yung mga activities na ginagawa natin na nasa labas na ng website. Okay. So ito. So this refers um off-page SEO is exactly what it sounds like. It's all the factors happening off your website and on the other parts of the internet that could influence your site's ranking. So itong mga actions na to is ginagawa natin sa labas ng mga website para ma-improve yung popularity and relevance ng mga website natin. So, anong example nito? So, ito, yung mga examples na pwede natin gawin on off-page SEO is makapaggawa ng high-quality backlinks, which we will discuss later. And also, we can also use social media marketing. So, sa social media marketing, napopromote natin yung isang website gamit yung iba't ibang mga engaging posts sa ating mga social media accounts, mga paid advertisements, and mga shared contents kung saan itong mga actions na to, itong mga strategies na to is nai-increase, napapataas yung traffic or yung website visitors dun sa ating ginagawang mga web pages. Okay? And then next dito is yung linked and unlinked brand mentions. So ano ba pag sinabing linked brand mentions? So these are the brands or this linked brand mentions are when our brand is mentioned online na merong hyperlink. Ibig sabihin, merong way yung mga user para directly makapunta sa website mo kapag nabanggit or na-mention yung ating brand. Yung unlinked brand mentions naman is yung kapag na-mention yung ating brand dun sa iba pang mga websites na walang mga hyperlink. Okay, so yun yung linked and unlinked brand mentions. And then lastly is influencer marketing. So ibig sabihin lang dito is nakikipag-collaborate tayo sa iba't ibang mga individuals na merong matataas na online following para ma-promote yung ating brand, products o kaya naman yung mga services na ino-offer natin. So usually itong mga influencers na to is gumagawa sila ng mga contents na nagre-reach sa kanilang mga audience para magkaroon tayo ng mas malaking brand awareness and para ma-boost yung credibility and trust ng ating mga businesses and websites na ginagawa through the recommendations of these influencers. Okay, so nabanggit natin kanina yung backlinks or link building. So ibig sabihin lang ng backlink, ito yung mga hyperlink sa iba pang mga website bukod sa pinaka-website na ginagamit natin is meron tayong mga hyperlinks on another website na dinedirekta yung isang user na magpunta dun sa website natin. Okay, so yung mga backlinks na to, sobrang essential nito for SEO as they signal to search engine that your website is credible and valuable. And then, ito namang link building na tinatawag natin. So, ito na yung process of acquiring backlinks, pangongolekta ng mga backlinks from other websites para ma-improve yung authority and visibility ng mga website na ginagamit natin. Okay? So, yan yung off-page SEO. So, let's talk about naman the technical SEO. Okay, so isa pa rin tong type ng SEO. So, si technical SEO naman, so it improves or it is about improving technical aspect of your website with the aim to improving its search visibility. So, ini-improve daw natin yung iba't ibang mga elements technically dun sa mga websites. Okay, so diyan na papasok yung website speed. Gaano ba kabilis
mag-load yung mga web pages na ginagawa natin. And then, ano pa ba, mga mobile friendliness. Responsive ba yung ating mga website na ginagawa kapag yung user ay gumagamit ng mga mobile devices? And then, clear ba or organize yung pinaka-structure kung paano ba i-navigate yung ating website or yung pinaka-architecture ng ating website. So, dito din yung papasok sa technical SEO. Okay, so ito yung ilan sa mga pwede nating gawin in technical SEO para ma-improve yung visibility ng ating website. Kailangan kasi meron tayong ability to crawl or yung website natin is merong ability to crawl. Ibig sabihin, make sure dapat natin na yung search engines is maa-access lahat ng importanteng pages dun sa ating website. So, ito yung tatlong mga bullet na nilagay ko because this is the three most important part or activities that we could do in technical SEO. So, the first one is using meta robot tags or robot.txt to control the behavior of the search engine bots. And the next is creating an XML sitemap that helps search engine understand your site structure. And lastly is building internal links to help search bots and the user navigate your website. Okay. Okay, next. Mag-proceed na tayo sa image SEO. So, ano ba si image SEO? So, it is the process of optimizing images on your website so they may appear more prominently in search results. Okay, so ito yung example natin. 'Di ba? Kapag nagse-search tayo, minsan kapag dun sa Google na mga pino-provide ni Google na mga search results is meron siyang included na mga images. And then once we click these kinds of images, parang directly ipupunta tayo dun sa mga website na 'to. Okay? So, image SEO, it involves a strategically tweaking image file names, alt text, and sizes para mas maging discoverable yung ating website using images. So, ito yung ilan sa mga tactics na pwede nating magawa. So, una na dyan is resizing and compressing yung images. Kapag niresize kasi natin yung isang image, so, mas madali siyang mag-loading. Mas madali siyang makita ng mga user. And next naman is yung adding alt text or yung mga HTML image description. So, pwede tayong maglagay ng mga description using HTML para mas madaling maklasify ng mga search engine yung ating mga images na included doon sa ating website. And lastly naman is para ma-make sure yung images are visually appealing. Okay, kailangan high quality yung mga ginagamit nating mga pictures and images doon sa mga website na pinoproduce natin. And then next naman is video SEO. So this is similar sa image SEO. Ang pinagkaibahan lang is gumagamit na tayo ng mga video presentations. So in video SEO, so it is the process of creating and optimizing videos for maximum visibility in search result. This includes results on search engine like Google and video platforms like YouTube. Okay, so ito yung mga common tactics na pwede nating gawin in video SEO. So, pwede din tayong maglagay ng iba't ibang mga keywords kagaya nung nabanggit natin kanina on image SEO para mas madaling maklasify kung ano ba yung video na in-include natin dun sa ating website. Pwede din tayong magdagdag ng iba't ibang mga keywords na relevant and related dun sa contents na ginagawa natin. And also, using a schema markup to help search engines understand embedded videos. So, ibig sabihin lang ng schema markup, so it is a form of structured data kung saan nagpo-provide yung search engine or nagpo-provide tayo sa search engine ng mga additional information about the contents of our webpage. Okay, and then last na type ng SEO is yung local SEO. So, sa local SEO naman, so sobrang important ito sa mga businesses na nagre-rely sa mga physical location. Okay, yung mga storefronts ng mga business establishment, kagaya ng coffee shop, dental clinic. Okay, so ito yung, ayan, yung local SEO. So, sobrang vital nito sa mga businesses na nagre-rely sa mga physical customer nila.
dun sa isang specific na lugar. Kailangan kasi gumawa sila ng iba't ibang mga strategies kung saan in-optimize itong Google Business Profile or yung paggamit natin ng mga location-based na mga keywords para ma-build yung ating website na ginagawa. Okay? So, kailangan kasi relevant sa mga local searches yung ating mga ginagawang website. Okay? Ang pinaka-importante lang dito sa SEO is kailangan mahatak natin or makuha natin yung, um, yung mga kailangan ng mga customers natin physically on that specific geographical area. Okay, ayun 'pag sinabi nating SEO. And that is the last topic of our Module 3. I hope ay naintindihan ang concept ng search engine optimization and paano ba siya nakakatulong to promote our website using different strategies para mapataas yung ranking natin on the search results dun sa mga search engines na ginagamit natin.